Nandito po tayo sa Case Face sa Kaitanan Action with Boy Abunda. Ang nagrereklamo po, narito si Jeng. Samantala, ang inirereklamo, narito po si Rita. Ate Pia, Kuya Alan, si Rita at si Jeng. We're so sorry for your miscarriage. May I ask, nung nakunang ka, ilang buwan ka ng buntis nun? Magdi 3 months. 3 months, okay. 5 months ago, na-inform nyo na sila na kailangan na nilang umalis. Opo. Sinong nakausap nyo? Yung kapatid niya o siya? Siya po. Ikaw yung nasabihan. Opo. 2015 pa daw kayo nandun. Yung kapatid ko lang po. Kailan umalis yung kapatid? 2018 po, sir. So, since 2018 to ngayon, ikaw nakausap parati. Kaya ako klaro lang yon kasi nabanggit mo kanina sa interview kay Kuya Boy na ba't kasi nila ako dinadamay, dapat ang kausap nila kapatid ko. Pero kung ikaw kasi ang kausap nila from 2018 till now at ikaw ang kinausap 5 months ago, hindi ba normal na ikaw pa rin ang kausapin until umalis ka? Tama pa naman po, sir. For you ba, the harassment was the mere fact na parati kang pinupuntahan or the manner kung paano kang kinakausap? Ayun po, sir. Lagi po nila ako pinupuntahan sa bahay. Kasi kung 5 months sinasabihan ka na umalis, ayaw niyo umalis, pinupuntahan ka parate, hindi ba expected mo na yon na parati kang pupuntahan para kausapin? Kaya ganun ang tanong din ni Alan. Gusto natin na fair tayo. Kung talaga bang may nanginingil, hindi ba't may karapatan din naman siyang maningil? Kung siya nga ba ay may idinideman sa inyo, which is umalis na po kayo, paano ba niya gagawin yon sa pamamaraan na katanggap-tanggap sa inyo na hindi niyo siya sasabihan na harassment yon? May karapatan kang maningil, pero not in a way that nava-violate mo na yung karapatan nung sinisingil mo. Just because nagsumbong ka sa barangay at sinabi mong pinababarangay mo, hindi yan katulad ng pagpunta sa piskal na you're accusing na. Pumupunta ka rin nga sa barangay para iwas gulo. So, nung una kayong sinabihan na, 3 months na lang, kailangan na kayong umalis. Anong sinagot nyo sa kanila nun? Nagbarangay po siya. Ang sabi na po ng barangay, may 3 months palugi. Meron po itong natira pa na 2 months advance deposit pa po natira ang kapatid ko. Can I just clarify? Yung unang date na sinabihan niyo siya, kailan yon? June. June. Sabi mo, ilang months ang binigay mo sa kanila? 3 months, halos 3 months. 4 months. August pa lang po dapat tapos O, tapos sila. na. Anong puntos mo naman? Ayun po. Bali, meron po daw kapatid ko na 2 months advance deposit po. O, pero ang bayaran nyo, buwan-buwanan, di ba? Opo. Nagbayad ka ng June. Hindi na po, ma'am. Last ng May. Kung totoong may 2 months na security deposit yon at talagang balak mo na ipagamit na yan, edi gamit na kasi ilang buwan na yung nakalipas, hindi ka nagbayad, di ba? Opo. Pag sinabing may advance ka, hindi ibig sabihin na may dagdag buwan ka sa kontrata mo. So kung 12 months ang kontrata nyo, bayad ka ng 10 months, yung last 2 months, hindi na kailangan bayaran kasi may advance ka. Or kung nagbayad ka pa rin buwan-buwan, 12 months ang bayad mo, may advance ka, isosole. Ang deposit naman, kapag ka paalis ka na, tapos hindi na bayaran yung kuryente, tubig, may sinira ka, o pwede niyang awasin yung deposit. Ang batas, by the way, anything na pwedeng alisin na ikaw naglagay, okay lang yon. Bumili ka ng bumbilya, pero anything na parte na ng bahay, so hindi ka nagpaalam sa may-ari, pinagawa mo yung tiles, hindi mo pwedeng wasakin yon, tapos bahala na siya sa buhay ayusin. Pag yun pinagawa mo, sa kanya na yon. Doon na sa may-ari yon. Yung tiles, pag winasak ko yon, edi iiwanan kong wasak. So, halimbawa, kung 5,000 para pagawa yon, pwede mong ibawas sa deposit. Kung aalisin ko, tapos madadamage yon, pwede mong ibawas sa deposit yon. Sa batas, pag nagparenta ka, dapat kayang tirhan. Livable, habitable. So, for example, pumasok ka sa loob, tinignan mo, okay lahat. Biglang pag umulan, dire-diretso yung ulan tulog sa'yo, pwede akong pumunta sa may-ari, paggawa mo. So, yun yung sinasabing, ayaw mo pagawa, pinagawa ko, pwede kong singilin sa'yo. Pag mura yung property, eto tanong ko sa inyo, sinong magpaparenta ng 2,000,
Tapos pag tinignan ko, umokay ako, umokay ka, later on, babalikan kita, uy, 30 mil yung ginastos ko, iawas na lang natin. 2,000 versus 30,000, 15 months ka hindi magbabayad. Kailan na bring up yung 20,000? Kailan yung unang nabanggit sa kanila? Sandali lang may ginastos kami at may utang naman kayo sa amin sa ginastos. Bali yung kalahati po, nagawa namin ng bubong. Second hand lang po yun. 2019, bago pandemic. Sino ba nagsasabi sa inyo ng 20 mil? Siya o kapatid niya? Siya. Sila. Hindi po ako, kapatid ko po. Kaya sila nagsabi ng 20,000, simula nung sinabi namin na kukunin na namin yung bahay. Assuming may usapan nga kayo na papagawa nyo, nasa batas kasi may ebidensya ka talaga. So, meron ba kayong prinesenta sa kanila? Wala naman po silang So, makikita. ngayon, tatanong ko sa kanya, anong napresenta nyo na ebidensya, resibo, picture, na may Wala naman ginastos po kayong sa 20 mil? resibo na binigay. Second hand lang po talaga siya. But kahit naman second hand, di ba? Pwede ka namang may picture nung wala pa. Ibig sabihin naman resibo, hindi naman ibig sabihin may BIR eh. Ano yung mga pinagawa nyo? Yung bubong po, saka yung bubong. lababo, saka Lababo. yung CR lang yung dedoro. Nawasa po. Kasi tumatagas yung tubig eh. Tapos yung ilaw po, inayos din ng kapatid ko yan. Yung mismong pinagawa mo is evidence, ha? Siyempre, mas malakas na ebidensya yung may resibo ka, kung merong karpintero na siya nagkabit, nag-certify din siya na ako nagkabit niyan. Sino ang nagsabi nung 20,000? Kapatid ko po. Kasi siya nagpagawa nun. Opo. Kailan niya pinagawa yun? 2016 po. Hindi naman po kasi papalo ng 20K yung sabi ko, kung 20K nagastos, edi sana maganda na yung bahay. Inaano po nila, yung palugit namin. Di ba po sa barangay po may 3 buwan na palugit? Kahit may palugid ka, magbabayad ka pa rin. Oo nga. Ay, sila po Ang palugid, ang ibig sabihin nun, sige, hindi mo kailangan umalis hanggang sa petsa na to. Yun yung palugid. Hindi ibig sabihin na libre yun. Assuming meron silang 2 months na naibigay, i-assume natin totoo. May 7.5 pa kayong hindi binayaran kasi 5 month na kayo nagbabayad. Kung wala yun, 12.5. So, ibig sabihin, palapit na kayo sa sa 20 mil na pinag-aawayan eh. Anong ibig nyo sabihin dun sa pagbigyan na lang kayo hanggang December? Kasi ako man siya, kung sinabi ko nung June na 3 months, tapos August sasabihin mo September, then September sasabihin mo December, ang iisipin ko, never ka aalis. Inuunti-unti mo lang ako. Pero naintindihan mo na may karapatan siyang Opo, ma'am. paalisin kayo kasi sila ang may-ari. Balik, ma'am, kasi ang hirap po maghanap ng malilipatan. Oo. Kami naman handa naman tumulong din, ano? Sincere ka ba? Not end of December, aalis na kayo. Opo. December talaga po ang usapan namin ng kapatid ko. Kung ako lumapit sa'yo, sabihin ko sa'yo, Jeng, ako na magbabayad, ako na mag-guarantee, alis siya December. Anong ma-offer ko sa'yo na maluwag sa'yo? Yung upa niyang 4 na buwan, tapos tubig kuryente niya. Sige, so 4 na buwan is 10,000. Opo. Tapos tubig kuryente is 1,700. Opo. Kung babayaran nga namin yung 5 buwan niya, so 12,500 yun. Babayaran yung 1,700. Tapos October, November, December, tara na natin ng 27,000. Papayag ka ba? Pero paano po ako makakasiguro na aalis talaga sila sa December? Yung staff namin, sasama sa harap ni Kapitan, palitan yung 27,000, pero pipirma ka, hindi lang ikaw, kasama asawa mo, lahat. Kung siya mababayaran ng 27,000, may 3 buwan ka, wala kang iisipin. Lahat ng kikitain mo the next 3 months, pwede mong pag-iisap sa paglilipatan. Payag na siya, payag ka? Payag po ako, sir. Pero yung nangyari ng buhay ko, para sa baby ko. Ramdam naman namin lahat ang kawalan sa'yo ng baby mo, no? Masakit yon. Nakunan din ako. So, alam ko din yung pakiramdam na hindi mo na nahawakan yung baby na yon, pero ipinangarap mo ng ipanganak yon, and then, nawala. I'm very, very sorry na napagdaanan mo yon. Napakarami din babayang dumadaan sa ganon. Hindi ka nag-iisa. Yung sinasabi mo na gusto mong magbayad sila dahil nawala yung baby mo, naintindihan ko din yung galit na yon. Pero I have to say this for the sake din ng public, not necessarily kung nakunan ka, ibig sabihin dahil sa stress. Sabi nga nila, it's nature's way din na kung hindi nabuo ng maayos, nakukunan. Unless ho yung stress na yon literal ho na sinaktan kayo. Yung bang tinula kayo o di kaya nadapa kayo, mahihirapan po tayong ipaglaban yon, no? Kailangan mong tanggapin yon kasi dagdag pa sa stress mo ngayon yan,
na may buhay kang anak, di ba? Tapos inaalaga mo pa yung anak ng ate mo. Kung yan ang nasa sa isip mo na kakasuhan ko to, ganito ginawa nila sa akin, dagdag pa yan sa pasan mo eh. Mahirap mong ibintang yung nangyari sa'yo sa stress na ibinigay ng ibang tao. What you need is a support dahil sa nawala sa'yo. And ang kaya kong ibigay sa'yo yung pagmamahal at yung support ng kaya naming ibigay, lalapit ako sa'yo at I'll give you a hug kasi alam kong napakasakit mawala ng anak. Sige po, Ate Pia. We hope sa lahat ng mga kababayan natin na nanood, maging sensitive tayo sa bawat isa, maging kind din tayo sa bawat isa. Pasan mo ngayon yung saan ako kukuha, kahit hanggang December, anong uupahan ko, magkano ang pang-down. Kung matutulungan namin halimbawa si Jeng, tutulungan ka rin namin. Hindi mo na kailangan hintayin ng December. Oo. Kung may makita kang maayos at pwedeng doon, gusto namin may win-win situation sa Right. inyo. Pagkamat malungkot yung pinanggalingan. May nalagaan kang apat may pamilya ka rin. Eh, hindi naman nagtatapos pala ang pag-uusap na ito. Yung staff, mga lawyers ni Kuya Alan at Pia ay kakausapin kayo para maganda ang pagtatapos kasi nahimay natin yung inyong kwento. Opo. Maraming salamat sa inyong tiwala. Sa ating pagbabalik naman, dalawang magkaibigan po, hiniram ang pangalan ng isa, ngayong gusto na niyang bawiin, pero hindi pa naisusoli. Ito ang payong kapatid na hihingin ng ating bisita kay Ate Pia at Kuya Alan. Dito lamang po sa... Sinamahan ng Cayetano in action with Boy Abunda sina Jeng at Rita sa barangay kung saan formal nilang napagkasunduan na hanggang December na lamang mangungupahan si Rita kina Jeng. Natanggap na rin ni Rita ang ipinangakong tulong ni Kuya Alan na pambayad ng mga utang niyang renta at bills kay Jeng at ang halaga ng renta at bills niya hanggang sa December. Nagpaabot naman ng tulong pinansyal si Tito Boy kay Rita para sa paghahanap nito ng bagong tirahan para siya ay makapagsimulang muli. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa binigay niyo pong tulong sa amin. At salamat din po dahil matutuldukan na po ang problema naming dalawa ngayon. Maraming salamat po, Kuya Alan at Ate Pia, Tito Boy, sa binigay na ng tulong para magsimula ulit sa aking buhay. Makaharap po ako ng bagong tirahan at makakaalis na rin po ako para matapos na po itong lahat. Thank you po. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.